Kapanalig Hour. Isang mapagpalang hapon mga kapanalig. Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. March 2, 2024, araw po ng Sabado. At syempre hindi lang po ako ang mag-isa ngayong hapong ito. Kasama ko po ang nag-iisang Ate Camille, live via Zoom. Ayan, walang audio si Ate Camille, no? Ate Camille, wala kang audio. Ayan, habang inaantay po natin si Ate Camille, nako, kamusta po kayo mga kapanalig? Ayan, sana po ang inyong Sabado po ay masaya dahil dapat po tayo ay laging maging happy sa araw-araw sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay. Kaya naman, nandito po tayo ngayon para kami po ay magbigay ng kasayahan, siyempre kaalaman at kwento ng buhay dito po sa ating programang Kapanalig Hour. Ayan, ready na po si Ate Camille. Hi, Ate Camille! Naririnig niyo na ba ako? Yes, loud and clear. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz, live na live sa aming bahay. Wow, sana all nasa bahay. Ayan, medyo may mga ano pa lang, no? May mga kinahaharap pa si Ate Camille, kaya hindi pa siya nakapag-live ngayon dito sa studio. Napalukuran, hinaharap ko muna, pare ko yan, no? Ay, kamusta naman ang inyong Sabado, Ate Camille? Okay naman, pare ko. Ito, medyo okay na. At ang ating mga kapanalig, kamusta po? Sana i-share po ninyo ang ating Facebook Live. Yung ang ating Facebook page na DZRV846 at Kapanalig Community. At bago ang lahat, para umpisahan po ang ating programa, mga kapanalig, samahan niyo po kami sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming mapagmahal, patuloy ang aming papuri at pasasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Ikaw ang nagbigay ng panahon, lugar at pagkakataon upang kami ay magkatipon-tipon sa programang ito. Maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Psalm chapter 27 verse 5. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me high upon a rock. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At opisyal na pong bukas ang ating programa, mga kapanalig. Meron lang tayong kaunting pasilip sa ating mga activities ngayong Sabado, no, Ate Camille, no? Dahil ngayon po ay ginanap po kanina ang ating Kapanalig Day. Every first Saturday of the month. Diba, Ate Camille? Yes, oo, at panigurado marami na namang mga kapanalig ang nakiisa sa ating Kapanalig Day ngayong buwan ng Marso. Yes, at pinangunahan po yan ni Reverend Father Benjo Fajota at ang kanyang topic po ay Banal na Pamilya, Larawan ng Kabutihan, Lakas at Pag-asa. Sa mga kapanalig po na hindi po naka-attend at nais pong masubaybayan ang napag-usapan at binigay ni Father na Spiritual Talk, maaari niyo po yung mapanood sa ating YouTube channel, Kapanalig Community. At last Saturday naman po, no, ang guest naman po natin, ang dalawang magkapatid na akala ko po ay kambala Saturday. Ayan, si Sister Primitiva Bautista and si Sister Milagros Villarama. At ang pinag-usapan po natin dyan, mga kapanalig, magkapatid sa pananampalataya. Ayan. At syempre, no, Ate Camille, ano ba ang masarap na merienda ngayong hapon at lalo na po ngayon, no, mga kapanalig, napakainit sa labas. Tama, oo, pare ko. Dahil simula na nga ng ating summer, pare ko, kaya naman mainit na. Kaya mga kapanalig, huwag po ninyo kalimutan na uminom ng tubig, At ang masarap na merienda ngayong hapon, pare ko, ay, syempre, lalayo pa ba tayo? Halo-halo. Para medyo pampalamig ng mood. Antay natin yung palibre ni Sir Alex na halo-halo. Kasi balita ko magbe-birthday daw si Sir Alex. March daw. Nag-announce na.
na nakikinig sa kanilang mga talapihitan. Magandang hapon po. At kung kayo po ay may mga comments and suggestions sa ating kwentuhan ngayong hapon, maaari po kayo mag-text sa ating text line, pare ko. Mag-text lang Ano po. nga? Mag-text lang po kayo sa ating text line, 0998588366. Ito po yung text line po sa ating mga kapanalig, no. At sa sa ating mga kapanalig po na nakatutok naman po sa kanilang mga social media accounts, gaya po ng Facebook page ng DZRV 846, Facebook page ng Kapanalig Community. Huwag niyo pong kalimutan ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan at mga kasamahan sa parokya. At ngayong hapon po, nako kapanalig, ang guest po natin ngayong hapon ay aktibo po silang mag-asawa. Tama po, kapanalig, mag-asawa po ang ating guest ngayon at active po sila sa kanilang parokya. At ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay pinagtibay ng pananampalataya. No? Medyo malalim ang ating topic ngayong hapon, pero malalaman natin yan sa pagbibigay ng pagbabahagi. Tama ba? Muntik ako na hindi ma-survive yung sasabihin ko. At ito na nga, i-welcome na natin ang ating guest ngayong hapon. Nako, ikaw ba, Ate Camille? Excited ka bang makilala ang ating guest ngayong hapon? Oo, excited ako dahil ito uli ang ating first time this month na makapag-guest tayo ng kapanalig na mag-asawa or partners na talaga namang parehas na aktibong nag-serve sa kanilang parokya. Alamin natin kung ano nga ba yung kanilang mga pinagdaanan at mga masasayang kwento sa kanilang pagsisilbi sa simbahan. Ako, i-welcome na po natin si Brother Alexander B. Haspe at si Sister Rosario S. Haspe. Okay na po ba? Ayun, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. Naririnig niyo po ba kami, sister and brother? Oo, narinig ko. Ayan. Naku. Meron po ba kayong gustong batiin bago po tayo mag-umpisa po sa ating pag-uusapan ngayong hapon? Opo. Binabati po namin sila Sister Julie saka si Brother Manny, yung aming chapter head ng community ng Focus for Christ. Nakikinig po sila ngayon. Magandang hapon po sa inyo, Sister Rosario. Ayan, matanong ko lang po, kayo po ang kapanalig member po, sa kapanalig community, tama? Opo. Ilang years na po kayo bilang isang kapanalig member? Yan mo yun, parang nagsimula kasi yan nung ano ba yun? Nag-pandemic. May nag-ano sa amin mag-invite. So nakarating na kami dyan. Balik kayo, ito po ay nag-umpisa nung pandemic. Oo, diyan pumunta kami dyan may nag-ano sa amin may nag-invita Nalimutan ko na kung sino nag-invita sa amin. Nako, kailangan natin alamin. Wait lang, sister, alis lang. Pero for sure, Sister Rose, ito yung mga kasamahan nyo rin po siguro sa simbahan. Si brother, ikaw po ay member na rin po ng ng Kapanalig Community, kayo pong dalawang mag-asawa. Siya lang po ako, aktibo na ako sa simbahan namin dito sa parokya. Nagiging din ako bilang lay minister ng parokya namin dito sa Taytay, sa Rizal. And actually, paano kami as a member ng Focus for Christ? Marami kami mga aktibidad din kung ano yung gawain sa simbahan ay kami po tumutulong din po. Bilang kasama ng simbahan. Ayon po sa ating researcher. Taray, may researcher. Sister, kayo po ay matagal na pong sister and brother, kayo po ay matagal na pong aktibo po na sa inyong parokya. Maaari niyo po bang ikwento sa amin paano po nag-umpisa ang pagiging aktibo niyong mag-asawa sa simbahan? Sige, si brother muna. Ako na daw po. Kasi sige, sister, ikaw na po muna. Bali po kami, bago po naging kaming aktibo sa simbahan, nasa Alabang pa po kami dati kasi ngayon dito po kami sa Taytay. Ano po kami sa Alabang, sa bagay po kahit talaga po aktibo na po talaga ako sa simbahan. Ngayon nung nasa Alabang po kami, mag-asawa na kami, may nag-recommend sa amin magbatid ng Christian Life Program. So, nung gumraduate kami ng 2002, bago kami nakapasok kasi dyan sa simbahan,
naka-ano muna kami sa community ng Couples for Christ kasi sila yung nag-encourage sa amin na umano sa choir and then para makapag-serve sa simbahan. 2002 kami gumaradit sa Christian Life Program sa Alabang. So kasi kailangan ang mga community, mayroong mga iba't ibang organization na kailangan nakakonect sa simbahan. Tapos nung nandito na kami sa Taytay, yung aking asawa, yun, na ano naman po maging lay minister. Siguro 5 years na po siyang nagsiserve. Halos mga 22 years na kami rin sa community namin sa Papa for Christ. At kasi marami kaming ministry sa community ng Papa for Christ. Meron kaming Single for Christ, Youth for Christ, Kid for Christ, Servant, Handmaid of the Lord. At meron din kaming programa nga angkop na para sa mga bata na gusto mag-aral pero wala namang kakayahan na magpagod ng tustusin ang kanilang pangailangan. Kaya ang angkop yun yung tinatawag na answering cry of the poor. Yan po ang isa namin proyekto para sa mga bata. At saka yung paglilingkod sa simbahan ay very active naman kami, no? Anong gawain ng parokya, tumutulong kami. And kung kasi yung couples ay isa ring ministry na tumutulong sa simbahan upang yakatin ang ating mga kapatid na medyo nawala ng landas, hindi pa nila nakilala ang ating Panginoon. At yung mga asawa niya, para encourage po namin para maging malapit po sila sa Panginoon sa Kristo. Yan po ang trabaho namin at yan po kami tumutulong sa aming simbahan. Christian Life Program yun. Yun muna. Baligaan nyo na po. Sige po. Opo, sige po. Sige po. Sige, Ate Camille. Meron ka ba gusto itanong na Ate Camille? Brother and sister, ilang taon na po kayong mag-asawa po? Mga 31 years. sa September. Magte-30 na nga kasi ano ngayon, pinasal kasi kami 1993. 1992. So Parang hindi alam ni Father Oo. Feeling ko may mag-aaway mamaya Ate Camille. Nagpatatag kasi sa amin kami sa community ng Couples for Christ. Tapos lagi kami nagsisimba, yung connection namin sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Pero doon lang talaga kayo nakapaloob, sister, sa ministry na yon and brother? Hindi naman po sa Sipeo po. Dami ng mga... Saan daw tayo napapaloob? Opo. Diyan na kami sa may Couples for Christ. Couples for Christ po talaga. Siyang umbrella rin ng ating simbahan. Ang proyekto ng programa ng simbahan ay dinadala po namin sa mga tao. Okay. Kaya po, nai-minister po siya. Talaga po, minister na ako. At Simbahan. yan ang kabalanan ng mga asawa. Ako ay minister, siya naman. Choir din. Minsan choir rin ako. Kung hindi complex sa schedule ko pagka-minister, kaya choir na tumutulong sa kanya. Madaming mga gawain din si brother, no? Pero ayun yung mga kapanalig ng ating Camille, no? Mamaya po sa sa pagbabalik po nating programa, mas kikilalanin pa po natin ang ating mga espesyal na panauhin. Kapanalig Hour. At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig Hour. At ikaw pa rin, Kapanalig, ay nakikinig sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ayan, bago po natin balikan ang ating mga espesyal na panauhin ngayong hapon, mga Kapanalig, batiin po muna natin ang ating mga Kapanalig na nakatutok ngayon sa ating mga social media accounts. Meron ka bang copy dyan, Ate Camille? Nakamonitor ka ba? Yes, pare ko. At batiin ko na din ng Happy Women's Month ang lahat ng ating mga kababaihan sa buong Pilipinas. Ayan, Happy Women's Month po sa
sa inyong lahat ng mga kapanalig. At ito na nga, batiin na po natin ang ating mga kapanalig ngayon no, na nakatutok sa ating programa. No, magandang hapon po kay kapanalig Norberto Capule, kay Adrian Bitancor at kay kapanalig Luz Veminda Vicedo. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, kung ikaw po kapanalig ay hindi pa po miyembro ng ating kapanalig community, paano nga ba maging member ng kapanalig? Napakadali lang po yan, kapanalig. Ayan, puro kapanalig. Ayan, paano nga ba? Mag-text lamang po ng inyong full name, address, contact number, birthday, civil status, at saang parokya po kayo nasasakop. Nakita mo ba, Ate Camille? Ano nga ba ang ating mobile number? Kung kayo po ay Smart or TNT subscribers, mag-text lamang sa 0998-588-3660. Kung kayo naman po ay Globe or TM subscriber, mag-text lamang po sa 0917-621-1902. At kung kayo naman po ay nasa ibang panig ng mundo, no, mag-email lang po kayo sa veritaskapanalig@gmail.com. O sa mga nakatutok po sa radyo, 0998-588-3660. At ayan, balikan na po natin ang ating mga special na panauhin ngayong hapon with Ate Camille Mungcal de la Cruz. Yes, ito, Brother Alexander and Sister Rosario. Ito po ang aming pangalawang katanungan, ano? Bilang mag-asawa po at kayo ay kabilang sa iba't ibang ministry ng simbahan, meron po bang pangyayari po sa inyong buhay na nagsubok po sa inyong paglilingkod sa simbahan? So, bali po, kahit na po kami sa simbahan, sa community, marami po mga pagsubok talaga. Kahit na kami po ay naglilingkod pa, talagang sa pananampalataya ay talagang hindi po naaalis yung mga pagsubok sa buhay. So dumating po ang punto na yung aming naranasan po namin na ang inana po, yung sa anak namin yun pong sinubok Pero kami siyempre po, dahil sa anak namin, sa amin po talaga na yung mga problema. Bali, isang naming panganay, yung una pong pagsubok na nangyari sa amin, kahit na po nasa community na po kami ng Focus for Christ, at the same time talagang lagi po kami nagsisimba. Yung kung yung anak ko na nabangga yung sasakyan niya, di ba? Yung harapan po talagang sabog talaga yung harapan. Kasi po, sabi niya, ang kwento niya sa amin, nawalan po ng preno daw yung kanyang sasakyan. So, sa island po siya, kung dire-diretso po niyang gagawin, na dahil nawalan nga ng preno, ibinunggo niya na lang daw po sa pader. Inano niya yung iniikot niya, tapos binunggo niya sa pader, pero hindi niya napansin, meron po palang tricycle na merong pasahero. So pero hindi naman gaanong yung na-disgrasya yung nasa loob ng tricycle. So ayos naman po namin siya. At saka hindi naman po na nagreklamo, basta naipadala namin sila sa ospital. Tapos bali, pero ang doon, pinakapunto doon, hindi siya nagalusan wala siyang kahit pati na yung kanyang katawan, samantalang basag yung unahan ng sasakyan namin At saka nung oras na yon, nasa kami, nasa Kids for Christ, kasi coordinator kami ng Kids for Christ sa panahon ng nasa kami po nasa Muntinlupa na Alabang. Nasa kami, sasalukuyang nasa assembly kami ng Kids for Christ kasi coordinator po kami dalawa nagpapakain kami, tapos assembly kami noon So, siyempre, kinabahan po kami. Kasi siyempre, ini-expect namin, nabangga. Siyempre, iniisip namin, yung anak namin na disgrasya. Pero sa awa naman ng Diyos, pagdating namin, walang-wala naman pong kahit galos wala. Then, diretso kami ng ospital dahil diretso niya yung sa ospital yung nabangga. Then po. Tapos yung pangalawa po na nangyari sa amin, yung na-hold up po siya. Na-hold up, galing po siya sa trabaho. Na-hold up po siya, dala-dala niya po yung kanyang, umuwi po siya, ng gabi na po siya nakauwi. Pakay siya ng jeep. Nakatulog siya, nakalakpas siya sa kanilang tinitirhan. And then, sumakay siya sa tricycle. Sinabi niya sa tricycle na doon sa tinitira niya, dalhin siya. Pero, binaba siya sa may masukal na na daan, talahib. Pagbaba doon, silapitan siya, may dalang baril yung isa.
ang ginawa niya, tinapon niya yung yung bag, mabigat naman po niya, natumba yung isang holdapper. Tapos sabay takbo siya, bilis daw siya ng takbo. Hindi niya alam kung ano na yung dinadala sa labas. Sobra daw siya ng takbo. Binaril siya nung isa. Tapos yung karinig niya ng baril, bigla siyang natumba. Akala niya patay na siya. Akala niya tinamaan siya. So bali, namulat siya, nakita niya yung langit. Kasi pag nakatihaya siya Tapos akala niya raw, nasa langit na raw siya. Tapos nung tinanong niya raw yung kanyang katawan, wala naman daw siyang tama. Sabi niya, salamat sa Diyos, sabi niya. Kaya malaki po ang na talagang laging ipinagdadasal talaga ang family. Tapos meron pa po yung pangatlo po. Yung pangatlo pang nangyari sa amin, yung muntik nang masunog yung bahay namin. Bahay namin na inuupahan lang, ang dami naming gamit Tapos na lang, talagang siguro mga dalawang hakbang na lang talagang kami na. So talagang ninenervyos na talaga kami. Ang ginagawa ko, ang naglipat na kami, nakakapagtako, ang nauna kong nabitbit yung crucifix at saka yung Bible, at saka yung Santo Niño. Yun ang una kong tapos dinila ko namin doon sa kakilala namin, sa sister namin ng Focus Group Guys. Tapos tinulungan niya kayong magkakot. Tapos ang ginagawa ko na lang ako, para ako nagro-rosary. Our Father who art in heaven, then Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, preserver. Mga ganong So, nung matapos na, parang napaalimpungan, lalo, doon ako nervyos at saka yung panghihina. Nung pumunta na kami sa bahay, sa awa ng Diyos, hindi naman na yung bahay na inuupahan namin. Pero punong-puno ng tubig, basang-basag lahat yung mga gamit namin. Opo, yun po. Marami pa po kami kaya lang mauubos pang oras namin para ikwento po sa inyo yung aming mga naranasan, mga pagsubok sa amin. Pero ang masasabi po lang namin, talagang kahit na ganun po, hindi po kami huminto. Kasi Prex nga rin po pala kami. Kami ng Prex. Prex 17 ako Tapos dito na lang din siya nag-Prex sa Taytay. Nakapag-undergo na rin po pala kayo ng Prex, no, brother and sister, no? Opo, Prex. Marami pong mga pagsubok na mating sa buhay namin. Kaya nga, sa kabila na aming paglilingkod sa simbahan, sabi nga nila, kung nililingkod ka, kahit naglilingkod ka, nandyan pa rin ang pagsubok. So, hindi mawawala ang pagsubok. Susubukan ka kasi sa buhay gaano ka katatag sa palataya. Kaya minsan masasabi ko nga noon sabi ko, bakit kami pa? Naglilingkod naman kami. Maayos naman ang pagkuha namin sa mga anak namin. Bakit kami pa? Minsan matatanong mo sarili mo, hindi lang. Minsan matatanong mo nga sa Diyos bakit kami pa? Pero sa kabilang yun, manatili po kami matatag. Amen. At patuloy sa paglilingkod sa Kanya. Di kami po nananawa. Yun ang Nakakapagtaka lang po na nasa oras kami ng assembly. Doon dumating yung mga ganyang pangyayari. Kasi hindi mo hindi mo rin maisip na hindi tanungin ang Panginoon, Lord, nandito kami. Natatanong mo na yung mga anak namin, nangyari yun. Pero ang point doon, hindi siya na-aksidente yung anak ko. Kahit na sobrang pagkapangat talaga sa pader. Basta yung pader di ba pa? Yung pader? Nasapan ko naman niya, sabi niya, hindi naman ibibigay ng Diyos yun sa'yo. Amen. Kung hindi mo kaya. Sa tulong ng banal na Espiritu, kasi makakaya na natin ang mga problema. Saka lagi po pala kami nagro-rosary, si Mama Mary. Yun yung naging sandata niya si Seno sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Alam mo, hindi po kayo nawalan ng pag-asa rin, no? Kami din pagkatapos mag-rosary, nagbabasa kami ng Bible, and then ini-spread ko yung mga Bible, yung pinabasa namin na verse, lahat ng mga group namin, may mga group pa kami mga kaibigan ko sa amin po yung Focus for Christ, yun po. Well, sister and brother, sa kabila po ng mga pagsubok sa buhay na pinagdaraanan yung mag-asawa, ano ang maipapangako niyo po sa isa't isa bilang mag-asawa na pinagtibay ng pananampalataya?
Sa akin, sinasabi ko palagi sa asawa ko, kung namin nga, kahit tumanda pa, ay huwag po tayong bibitaw sa paglilingkod. Kasi dyan lang tayo kumukuha ng lakas na pilino. Kahit sa umaga pagising mo, isang malaking biyaya na yan para nanggaling sa Diyos. Sabi ko, siguro, hanggang sa kaya pa natin paglilingkod, maglingkod tayo. Amen. Sabi nga ng dalawang bagay lang ang dahilan para hindi ka mapaglingkod. Yung nakaratay ka sa banig at yung patay ka na. Yun lang dalawang dahilan para hindi ka makapaglingkod. Saka po kasi marami pong blessing kasing nangyari na sa amin after nung mga pagsubok. Kaya mas maganda pala talaga yung nauna yung mga pagsubok kasi yung Sunod yung blessing na, sister. Oo, may blessings, napakaraming blessings. So, baka matatagalan tayo, bro, pag sinabi ko pa yung blessings. Basta yung nag-retire na kami, ayun pa nga pala isang kwento, na ano kami na kailangan umano muna kami ng 65 years kasi 60 years kami nag-retire eh. Sabi ko doon sa boss ko, hindi na po, ma'am, kasi may mission po ako. Ano ba yung mission mo? Eh, paano kung wala kang pera? Sabi ko, hindi kami papabayaan ng Diyos kasi ang mission ko ang Panginoon eh. Ay pagpatuloy na. Ganon din siya sa kanyang work. Pinapano siya hanggang 65. Hindi niya na rin ninano kasi gusto niya talaga maglingkod kami. Kasi paano ka pa makakapaglingkod kung mahina ka na? Diba? Yung Mas maganda natin, yung mas malakas ka pa, no, sister? Yan po. Ayan. Ayan na mga kapanalig. Sana po marami po kayo natutunan no ngayong hapon. Ikaw, Ate Camille, kamusta? Alam mo, nakikinig lang talaga ako dito, pare ko, at ang ganda ng ng aral na binabahagi sa atin ni brother and sister Pastor, hindi lang sa pagiging isang mag-asawa, kundi sa mga tagapaglingkod na may matibay na pananampalataya. Alam mo, kapag may matibay ka na pananampalataya, kahit na anong problema ang dumaan sa'yo, andun yung point na darating na mga kontreksyonin mo, pero magpapatuloy ka pa rin at lalo pang lalalim yung connection mo sa Panginoon. Amen. Ayan na mga kapanalig, galing po yan kay Ate Camille Mongcal de la Cruz na medyo malalim ngayon si Ate Camille. Pero mamaya po mga kapanalig, mas kikilalanin pa po natin ang ating mga special na panauhin sa pagbabalik po yan ng ating programa. Panalig Hour. At muli po nagbabalik ang ating programang Kapanalig Hour at ikaw pa rin kapanalig ay nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ayan na mga kapanalig, magandang hapon po sa mga bagong bukas pa lang po ng kanilang mga talapihitan, bagong bukas ng Veritas TV, Sky Cable Channel 211. Ayan, magandang hapon. Sana po nasa mabuti po kayo ngayong kalagayan habang nanonood at nakikinig sa stasyon ng Radyo Veritas. Pero bago po natin ulit balikan ang ating mga panauhin, bangkitin po muna natin, i-announce po muna natin kung paano nga ba magpa-pick up pledge sa ating mga kapanalig na hindi pa rin po lumalabas sa kanilang mga tahanan. Nako, madali lang po yan kapanalig. Paano nga ba magpa-pick up pledge or magpa-schedule po? Ito po ang ating schedule. Meron po tayong Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Pag Monday po, schedule po tayo para may pahinga po. Ayan sa biyahe. Ang Tuesday po may Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay, San Mateo, at Wednesday, Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite, Laguna. Thursday, Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay at Manila. Ate Camille, sa Friday, Saturday, Sunday. Yes, ang ating Friday schedule ay Quezon City South at Caloocan South. Sa Saturday naman ay ang mga Bulacan North, Navotas, Malabon, Valenzuela. And sa Sunday, Quezon City North, Caloocan North, Novaliches at San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, yan po ang ating mga schedule at mag-text po sa 0998-588-3660. Ulitin ko po, kapanalig, 0998-588-3660. At eto nga po, shoutout po muna tayo bago tayo sa mga ibang mga announcement po. Shoutout po sa ating mga kapanalig nandito sa ating Facebook page, Kapanalig Community. Ate Camille, meron kang monitor dyan? Yes, eto batiin na natin, pare ko. Magandang hapon po kay Sister Gina Kasinginan, kay Tita Yet Roque. Ayan, magandang hapon po. Syempre kay Tita Amor Mantele. Ayun, Kay Sister Rosalina Mangawil. Good afternoon daw, pare ko. At Sister Camille.
kay Sister Lulu Santiago, kay Tita Floserpida Makaspak, ayan, at sa ating mga kapanalig na nakatutok sa kanilang mga talapihitan. Magandang hapon po. Magandang hapon, no? At magandang hapon din kay Jason De Luna na nakatutok ngayon sa ating programa. At batiin na rin po natin, no, Ate Camille, ang ating mga birthday celebrators na nagdiriwang ngayon. No? Happy birthday, mga kapanalig! Ayan, sana bigyan po kayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Lalo sa mga happy birthday po sa aking kaibigan, no? Resty Barnachea. Ayan, happy birthday. Ayan, nag-birthday siya ng February 29. Bali, ngayon niya celebrate ang kanyang birthday. 10 years old na siya ngayon, pero sa totoong edad ay nasa 50 plus na ata siya. Biro lang, mga kapanalig. Okay, Ate Camille, balikan na natin ang ating special na panauhin ngayong hapon. Hi kay Brother Alexander at Sister Rosario. Ito. Andito. Ito, brother and sister, dahil kayo po ay more than 30 years na mag-asawa, napakadami niyo na pong pinagdaanan sa buhay. Ano po ang inyo pong maipapayo sa mga bagong mag-asawa na parang may mga pinagdadaanan po sa buhay? Sa mga nakikinig po sa atin, na mga kapanalig at yung mga nakikinig pa, ang may papaya po namin, lalong-lalo po doon sa mga nagsiserve na katulad po namin, wag po tayong sumuko kung ano man mong mga problemang dumating sa ating buhay. Lagi po tayo nakakapit sa Panginoon dahil wala naman pong iba tayong makakapitan kundi siya lang eh. So lagi pong magdadasal, tapos patuloy sa paglilingkod at samahan po natin ng pagkakawang gawa. Saka yun nga po, lagi pong magdarasal. Yung magro-rosary, Mama Mary, lagi po. Kasi siyempre, tayo, makasalanan tayo, mas malapit. Kung malapit tayo kay Mama Mary, madaling makakarating yung ating mga kahilingan sa Panginoon. At saka kailangan pag naglilingkod po, maging tapat po tayo sa paglilingkod. Yun nga po, samahan po ng gawa dahil kung anong ang pananampalataya po kasi natin na wala pong gawa ay patay. So ikaw naman. Sa akin po masasabi ko naman, mga tulad namin na naglilingkod sa simbahan, ibang mga community, maglingkod po tayo, huwag po natin tingnan ng mali, no? Kasi kapag nakikita mo mga mali ng iba, ay mawawala ka sa focus sa paglilingkod. Focus po natin sarili natin sa paglilingkod at sa ating Panginoon. Kasi kapag meron kasi naglilingkod sabi nila pakitang tao lang, no? Naglilingkod. Pag uwi sa bahay, pag uwi sa bahay, iba naman yung ginagawa. Dapat paano yung sinasabi natin, yun po ang gagawin natin. Para di na kailangan pong ipilitin mong tao magsimba or maglingkod sa simbahan kung nakikita sa iyo ay tama at tawag yung wala ka namang ginagawang masama, siyempre ay mabuti pa. Pang madali mo mahikaya ng tao pabalik sa ating Panginoon. At saka po meron po ngang team kami sa community ng Focus for Christ ngayon pong buwan na to, be a servant and a light to a nation. So, kailangan po tayo maging ihiplo o maging ilaw tayo sa iba na makita para ma-encourage din sila na palang pananampalataya nito, matatag. So, kumbaga, hindi ka susukuan na, alimbawa, mayroon kang gustong na i-imbitahin mo siya sa ganito, hindi sila dadalawang isip na sumama sa'yo kasi kumbaga ilaw ka kumbaga nagbibigay ka ng liwanag sa iba, nagbibigay ka ng liwanag sa kanila. Yung mga salita ng Diyos na na ibinibigay mo sa kanila, yung bang may isa sa buhay nila kasi kumbaga may nakikita sa iyong buhay. Saka kung may oras pa po bro, ito po ang aking sige lang po, sister. Magbabasa po ako ng verse, ang tunay na puno ng ubas. Verse 1:15 hanggang 8. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga.
Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yun po, Ella. Ayan. Hindi na maglilingkod. Ayan. Maraming salamat po Sister Rosario and Brother Alexander na sa pagbibigay din po ng panahon sa ating programa at sa ating mga kapanaling na sa pagbabahagi po ng inyong karanasan bilang mag-asawa na pinagtibay ng pananampalataya, no? Maraming salamat din po sa pagkakataon na kami na-invite. God bless you all. Ayan. Ayan, nakasama po natin mga kapanalig si Brother Alexander and Sister Rosario Haspe. Ayan, live via Zoom. Ayan. Maraming salamat po. Paalam po Sister and Brother. No? Kita-kits po sa ating kapanalig. Bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye po. Ingat din po. Ayan, kasama natin si Ate Camila. Mga kapanalig, no? Announcement lang po tayo. Kapanalig, ikaw po ba ay hindi pa po nakapag-avail ng ating kapanalig shirt, no? Naku, madali lang po yan. Pag nag-pledge po kayo ng 846, mga kapanalig, kayo po ay makatanggap ng Ictus t-shirt na make-up, naka-print po yun. Ayan po, meron din po tayong bundle po dyan. Pag nag-pledge po kayo ng 2,000, ayan, meron po kayong Navidad and t-shirt. At pag 846 naman po, meron po kayong kapanalig shirt po. Ang tatak po niyan ay Ictus. Ayan, tatak kapanalig po nakalagay dyan. At pag nag-pledge naman po kayo ng 1,500, makaka-receive po kayo ng Veritas Navidad rin. Available pa rin po yan, mga kapanalig. At sa mga bangko naman po, no, available pa sa GCash po. GCash account po, kung kayo po ay nagtatanong kung paano magpadala ng pledge of support via GCash, text lamang po ang mobile number 0998-588-3660. Ang account name po niyan ay si Ma'am Apple Anestrella. At Ate Camille? Yes, itong mga kapanalig at pari ko, ay may announcement lamang tayo, ano? Kapanalig sa pagdiriwang ng ika-55 years of anniversary ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, sa March 31, 2024, Easter Sunday po yan, mga kapanalig. Nagaganapin sa Layforce Chapel, San Carlos Seminary. Magkakaroon po tayo ng raffle draw bilang pasasalamat sa ating mga kapanalig na patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa mga programa at misyon ng Simbahang Katolika. Sa mga kapanalig members po na magbibigay o magpapaabot ng kanilang pledge of support simula March 1 hanggang 31, magkakaroon po kayo ng isang raffle entry at may tsansang manalo ng iba't ibang papremyo. Para po sa iba pang detalye, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0998-588-3660 at hanapin lamang po ang Kapanalig Department o ang inyong Kapanalig Coordinators. Lang po. Ayan mga kapanalig, mag-text lang po sa 0998-588-3660. Yan. Alam ko, Ate Camino, limited lang ang ating mga guests dyan, no, sa ating anniversary, no? Kaya makipag-coordinate na po kayo sa ating mga kapanalig coordinators, kapanalig, para makasama po namin kayo sa anniversary po ng Radio Veritas. Ayan, available din po ang ating Ictus kapanalig. Ayan, pag kayo po ay nag-pledge, no, makaka-receive po rin po kayo ng Ictus kapanalig pendant at meron din po tayong bracelet. Ayan. Salamat po at i-follow nyo po ang ating mga social media accounts, ang Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Name po yan ay Kapanalig Community. Ayan. Naku, matatapos na naman po ang ating programa, mga kapanalig. Kaya maraming salamat po sa pagtutok sa amin ni Ate Camille at ni Pare Koy. Ako pala si Koy. Salamat po pala sa ating mga kasama ngayon sa Tech and sa PA at si Ma'am Apple. Maraming salamat at sa ating mga kapanalig coordinators na andito ngayong Sabado. Full force po sila ngayon. Ate Camille. Yes, at muli kami mga kapanalig, magpapaalam na po kami. Ako po ang inyong lingkod, si Camille Moncal del Cruz. At ako naman po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service na nagsasabing, ano bang pagsubok ang kinakaharap mo? hingalad ng malalim at sabihing, every gising is a blessing. Kaya sumayin niyo po ang katotohanan. Salamat mga kapanalig! Kapanalig Hour.
Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay